Good morning! Magandang araw sa aking mga classmate, sa aking mga ka-boomer, kumusta na kayo dyan? Ito pong muli ang inyong ka-boomer, nagmamarites. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo ang aking pagmamarites ay hindi sa buhay ng may buhay, kundi po ang aking buhay. Ang aking pong mga classmate dyan ay yung enroll na sa Medicare. O yung mga Part B, o baka may Part A na dyan, o Part D. Yan ang aking mga classmate. Halina po kayo. Imamaritis ko po ang aking mga karanasan, hindi po yung buhay ng may buhay. Ngayon po, nung ako po ay unang dating dito sa Amerika, ay nag-a-apply po ako ng trabaho. Ang trabaho ko po ay hairdresser. Lahat ng applyan ko, tinatanggap ako, pero gusto nila may license ako. So, sabi ko, paano makukuha ang license? Of course, sa school. Mag-aral sa school. Ang dami ko pong dalang certificate. Isang tambak na certification, diploma, na galing sa atin. Nag-aral na, graduate po ako ng cosmetology dyan sa atin, sa Pilipinas. Pagdating dito, hindi po nila nire-recognize. Kahit na katambak ang iyong certificate, hindi yan nire-recognize. So, nag-aral po ako at nagsimula ako ng para akong nag-grade 1. Yun po. Nung matapos po ako, isang taon yon, kailangan na by the hours po dito, hindi by the day o by the hours. Ang cosmetology po ay 1,800 hours. Kailangan kumpleto mo yon bago ka makapag-exam. Pag natapos mo yon, isi-certified ka ng school para to take examination, practical. Pag nakapasa ka sa practical and then written, awa po ng Diyos, ako'y nakapasa. Ngayon po, nung nakapasa ako'y tuwang-tuwa. At sa wakas, makakapagtrabaho na ako. Kasi nung nag-apply ko na wala pa akong lisensya, sabi ng may-ari ng shop, ng salon, "Oh, you are overqualified, but you have to have a license." So, pinagsikapan ko po yun. Sa susunod po, ikukwento ko po sa inyo kung paano po ako nakapag-aral. Ngayon po, nung matanggap ko na yung aking license, dahil nakapasa na ako, 1 take lang take note, 1 take. Salamat sa Diyos. Tinawagan ko yung kaibigan ko dun sa New York. Ngayon, sabi niya, since na may lisensya ka na, punta ka dito sa New York. Kasi kung saan ka naroon ngayon, bundok yan, hindi ka magkakapera dyan. Sabi niya ganon. Ako naman, narinig ko yung New York. Aba, sosyal. Nakikita ko lang yung New York at mukhang, siyempre, tayo akala natin sosyal ang New York. Ngayon, di tuwang-tuwa ako kasi sa wakas, makakarating na ako niyang New York. Ngayon, nag-book kagad ako ng ticket going to New York. Okay? Pagdating ko sa New York, nakitulog muna ako sa kaibigan ko doon sa Rockefeller.
Tapos siyempre nahiya naman ako, ayaw naman ako pagbayarin do'n, nahiya naman ako. So naghanap ako ng tirahan. Ang tirahan na nakita ko ay ni-refer din ako ng kaibigan ko sa isang, ano, nagpapa-bed space. Uso rin pala do'n ang bed spacer 'no, hindi lang sa Pinas. Since hindi ko pa kayang mag-rent ng apartment o whatever kasi wala pa akong trabaho, mag-uumpisa pa lang ako. So, nag-bed spacer ako. Ngayon, yung mga bed spacer, yung isang kwarto, kalit na kwarto, oh my goodness, 4 kami. Ako nasa itaas, yung isa nasa ibaba, 4 kami sa may double deck, okay? So, 4 kami do'n. Ngayon, yung mga kasama ko, nagtataka ako. Pag-araw, tulog sila. Pagkagabi, ako lang mag-isa. 4 kami yan ha, so gabi ako lang mag-isa. Yung pala ang trabaho nila gabi. Okay? Yung pala, sila ay mga TNT. Kung nagkataon, magkahulian, ako lang pala ang legal doon, ako lang may ipapakita kasi ang New York nung mga panahon na yon, ang mga ICE nag-iikot sa madaling araw. Nanghuhuli sila sa madaling araw po. So, kaya pala pagka gabi wala sila gabi ang tinatanggap nilang trabaho. Siyempre ang trabaho nila under the table. Tapos sa maghapon, sila ang wala. Sila ay tulog. Ngayon minsan nagkatagpo-tagpo, Sunday day off nila, day off ko rin. Siyempre nagkakwentuhan. Sabi ko, bakit pagkagabi wala kayo para kayo mga manananggal? Sabi ko gano'n. Tapos sa araw tulog kayo maghapon. Sabi nila, naku tita, wag ka nang magtaka. Kasi ang trabaho namin gabi. Tama ka, para kaming manananggal. Kasi baka kami mahuli. Kasi nakakatakot dito sa New York nag-aano na sila yung nag-iikot ang mga, at saka doon pag may nainggit sa'yo, pag may nainggit sa'yo, ano tawag doon, isusumbong ka. Magkakapera sila. Kung sino nagsumbong, magkakapera. So, ingat na ingat sila. Kaya sabi nila sa akin, tita, palagay ko naman, di mo kami susumbong. Sabi ko, bakit ko kayo susumbong? Kasi mga bata pa mga nagpunta doon, mga tourist. Tapos, nag-TNT na, hindi na sila bumalik. Yung iba, estudyante. Nag-lapse na yung kanilang yung kanilang contract or whatever. Aba, nag-TNT na sila. Kaysa umuwi, di nagtrabaho na. Sabi ko, kasi tita, sabing ganon, alam namin ikaw ay legal. Sana wag mo kami isumbong. Sabi ko, ano ba yun? Hindi ko maatim kayo na isumbong. Bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, doon kasi, pag gustong magkapera ang isang tao, pag nalaman na TNT ka, isusumbong ka, pupuntahan ka ng ICE. Tapos, di ganun nga. Huwag kayong mag-alala. Mayroong, ano bang tawag nila doon, yung kapili. Pag narinig mo ang kapili, ay nako, delikado. So, ganun nga, ang aking karanasan sa New York, nung unang-una ko sa New York, nag-bed space ako,
Ang bed space is, magkano ba yon? 400 yata per month. Hindi ka makakilos. ang gusto ko lang doon makapaligo, makatulog, that's it. Pag nakaluwag-luwag na, di kukuha na ako ng apartment. Tapos yun na nga, nung nakaluwag-luwag na nga, nakakuha na ako ng apartment, pero share. Nakipag-share ako kasi hindi ko kaya, no? Kamahal-mahal ang bulok na apartment sa New York. Bulok na yun, ha? 2,500 a month. Nung kumikita na ako, mayroon akong isang cashier. Pero bago yan, nag-room for rent na ako. Nag-level up na yung aking bed space. Naghanap na ako ng room for rent kasi naku, ang sikip-sikip nung aming hindi ka makakilo. So, kaya ko nang mag-room for rent. Yung room for rent naman is 800. Maliit din na room. Makakilos ka naman. Kaya lang, wala, parang hindi ka makahinga. Mga 800, tapos mayroon ka pang utility, umaabot ng 1,000 a month. Tapos, mayroon akong kaibigan na sabi niya, kuha na lang tayo ng apartment, mag-share tayo. So, yun na nga, ang kinuha namin, nag-apartment kami. Ang apartment, na 2 bedroom, na lumang-luma ng apartment, huwag lang na di ka makatulog. Daming ipis, dami ring ipis sa New York, ang daming daga. Ngayon, 1.8 yung apartment. Yung apartment, naghati kami di tag 900. 1.8, umaabot din ng 1,000 kasi utility. Doon tumagal ako ng konti kasi sarili na namin. Sabi ko, naku, akala ko sa Pilipinas lang may ang bed space. Dito rin pala sa New York. Ay, naku, yan po aking chika sa inyo, mga kaibigan, mga classmate, mga ka-boomer. Ang yung baby boomer ay nagchichika, nagmamarites. Hindi po buhay ng may buhay, kundi po ang aking naging karanasan, ang aking naging buhay. Ngayon, ano ba ito? Yung suot ko. Ay, sabi nila ako daw ay Queen of Bananas. Yan. Banana Queen. So, yan po ang aking naging karanasan sa New York nung aking first timer ako sa New York. Sa sunod po, ikukwento ko po sa inyo kung paano yung paggagala ko pagsakay ng tren na nagkaligaw-ligaw kung saan-saan ako nakakarating. Takot na takot. Sa susunod po yon na chika. Salamat po mga ka-boomer. Sana nagustuhan nyo yung aking marites sa inyo. Bye!